Welcome! You are now watching Vel's Best Channel. Magandang araw sa lahat. Ngayon ay makikinig tayo sa mga kwentong pabula. Sa Ingles, ito ay tinatawag na fables. Bago natin umpisahan ang mga kwentong pabula, pag-aralan muna natin kung ano ito. Ang pabula ay mga kwentong kinatatampukan ng mga tauhang hayop o mga bagay na nagsasalita at binigyang buhay na parang isang tunay na tao. Ito ay mga kwentong may aral din tulad ng mga alamat at maikling kwento. Ngayon, pakinggan natin ang pabula tungkol sa ang aso at ang uwak. Ito ay nakuha natin sa pinoycollection.com. Ano kaya ang mga leksyon na ating matutunan sa pabulang ito? Isang araw noon, may isang ibong uwak na nakakita ng karne na nakabilad sa araw. Hinangay niya ito at lumipad ng malayo. Sa dulo ng sanga ng isang puno ay sinimulan niyang kainin ang karne. Habang kinakain nito ang karne, narinig niya ang malakas na boses ng isang aso na nagsabing, "Sa lahat ng ibon, ang uwak ang pinakamagaling. Walang kakumpara." Natuwa ang uwak at binukas ang bibig para humalakhak. Ang nangyari ay nalaglag ang karne mula sa kanyang bibig. Nahulog ito sa lupa kung saan kaagad na sinunggaban ng aso. Walang nagawa si uwak, kundi tingnan ang pagkain ng aso sa nahulog niyang karne. Kaya mula noon, hindi na muling nagpalinlang si uwak kay aso. Ano ang aral na inyong natutunan? Ang aral ay hindi lahat ng papuri ay totoo. Maaring ginagamit lamang ito ng iba para maisahan ka. Ang susunod nating pabula ay may pamagat na ang kampanilya at ang pusa. Isang pamilya ng daga ang nabubuhay sa takot dahil sa isang pusa. Isang araw ay nag-uusap sila upang talakayin ang mga posibleng paraan upang matalo ang pusa. Matapos ang maraming talakayan, isang batang daga ang nagmungkahi ng isang ideya. Bakit hindi tayo maglagay ng isang kampanilya sa leeg ng pusa upang dinig natin kung papalapit na ito? Sabi ng batang daga. Pumalakpak at sumang-ayon ang lahat sa ideya maliban sa isang matandang daga. Tanong ng matandang daga, Sino ang maglalagay ng kampanilya sa leeg ng pusa? natahimik ang lahat. Kahit maganda ang ideya ng batang daga, ay walang sinuman sa kanila ang may lakas loob na lumapit sa pusa at maglagay ng kampanilya sa leeg nito. Ngayon, ano kaya ang aral ng kwento? Madaling imungkahi ang mga solusyong imposibleng maitupad. Ang pagkakaroon ng maraming idea ay mabuti,
para sa paglutas ng problema. Ngunit, ang pagkakaroon ng mga ideya na gumagana at madaling ipatupad ay mas mahusay. Ang susunod nating babasahing pabula ay tungkol sa ang kabayo at ang kalabaw. Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan. Kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay. Makaraan ang ilang oras ay nakaramdam na ng matinding pagod at panghihina ang kalabaw dahil sa bigat ng kanyang pasang gamit. Kaibigang kabayo, sabi ng kalabaw, di hamak na mas mabigat ang pasan kong gamit kesa sayo. Maari bang tulungan mo ako at pasanin mo yung iba? Pakiusap ng kalabaw. Sagot ng kabayo, aba, yan ang ipinataw sa iyong balikat ng ating amo, kaya pagtiisan mo. Anang kabayo na lalo pang binilisan ang paglalakad. Parang awa mo na, tulungan mo ako. Di ko na kakayanin ang bigat ng dala ko. Nanghihina ako. Alam mo namang kailangan kong magpalamig sa ilog kapag ganito katindi ang init ng araw dahil madaling mag-init ang katawan ko. Pakiusap pa rin ng kalabaw. Bahala ka sa buhay mo. Naiinis na sagot ng kabayo. Makaraan pa ang ilang oras at lalong tumindi ang init ng araw. Hindi nagtagal at ang kalabaw ay iginupo ng bigat ng kanyang dala at siya'y pumanaw. Nang makita ng magsasaka ang nangyari, ay kinuha niya ang lahat ng gamit na pasan ng kalabaw at inilipat sa kabayo na bahagya namang makalakad dahil sa naging napakabigat ng kanyang mga dalahin. Kung tinulungan ko sana si kasamang kalabaw, ay hindi naging ganito kabigat ang pasan ko ngayon. May pagsisising bulong ng kabayo sa kanyang sarili. Ang aral na ating natutunan ay maging matulungin sa kapwa. Kung may kakayahan kang tumulong, ay huwag mong ipagdamot ito sa iba. Malaking pasanin ang gagaan kung tayo ay magtutulungan. At higit sa lahat, huwag maging makasarili. Sana ay naisip nating mabuti ang mga aral na ating natutunan sa mga pabula na ating mga ikinuwento. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may maitulong itong mga pabula sa ating buhay. I-click ang subscribe at ang bell at ang like. Thank you.